Part 23. Van was staring in front of him, so he didn't see that Belinda was now looking at him. Namungay ang mata ni Belinda nang mapatagal ang titig niya kay Van. Van is really handsome. Kahit anong sabihin ni Belinda na pangit ito, alam niyang nagsisinungaling siya. Van is almost 30. He looks more mature now, at imbes na ikapangit niya iyon, ikinagwapo pa nga niya. He has strikingly handsome features. Gwapo na siya noon, pero mas gamwapo siya ngayon. He looks so handsome with a perfect jawline and intense eyes. Makapal din ang kilay niya na nagbibigay pa ng dagdag na kagwapuhan. His long, silky hair is pulled back into a half ponytail, allowing some strands to fall loosely around his face, adding a touch of rugged charm to his effortlessly cool and captivating look. Para itong isang modelo sa sobrang ayos ng physical na anyo nyo. Mabilis na ibinaba ni Belinda ang tingin sa baso sa harap niya nang gumalaw si Van. Halos hirap makahinga si Belinda dahil sa sobrang lakas ng kabog ng dibdib niya. She was suddenly scared that Van saw how she studied him a while ago. God! Nahihilo na ako. Bakit naman kasi kayo kumuha ng inumin na halos nasa 78% ang alcohol level? Nakasimangot na sabi ni Valerie kaya napasulyap si Belinda sa kanya. Then you should stop drinking, Belinda said at sinubukang kunin ang hawak ni Valerie na baso, pero hindi siya nito hinayaan. No, 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 I want to get drunk pala, Valerie said at tuloy-tuloy na ininom ang alak. Natawa na lang si Belinda nang muntik ng samuka si Valerie pagkatapos uminom, buti na lang at napigilan ni Valerie ang sarili niya at hindi natuloy ang pagsuka niya. Ay, kadiri ka, Valerie, Kay said dahil nakita niya ang pagduwal ni Valerie. Halos manlaki na lang ang mata ni Belinda nang itaas ni Valerie ang kamay at tinaas sa ere ang middle finger niya. Agad na hinawakan ni Belinda iyon para ibaba, but Valerie just laughed. Oh, wala na pala tayong nachos. This time, kay Gray naman napasulyap si Belinda. Gray got the plate, pero dahil lasing na rin ito ay muntik na siyang matamba, buti na lang at nahawakan siya ng kapatid niyang si Warren. Ako na ang kukuha, presinta ni Belinda nang tumayo ulit si Gray para kunin ulit ang pinggan. Talaga, Belinda? Thank you. Baka tulog na kasi ang mga tao, Gray said and even made a cute face, kaya natawa ulit si Belinda. Alam naman ni Belinda na baka tulog na ang mga empleyado kaya nga nagpresenta na siya sa pagkuha ng nachos. Belinda got up and immediately stood. Gusto niya rin makalayo kahit papano sa lugar na to. Tumayo siya at agad na umalis. Nang medyo makalayo, halos makahinga ng malalim si Belinda. But then, Belinda bit her lip nang mapagtanto niyang hindi niya alam kung saan ang kusina at kung saan siya kukuha ng nachos. Sobrang laki ng resort at ng lugar, maraming daanan at halos nakakahilo ang mga direksyon kaya napakamot na lang siya nang tuluyang makarating sa lobby. Nilaibat niya ang tingin at muntik na siyang magmini-mini-mini mo sa mga daan na pupuntahan niya kung hindi lang biglang may nagsalita sa likod niya. Anong plano mo? Manghula ng daan. Nagpresenta kang kumuha, tapos hindi mo alam kung saan ka dadaan o pupunta. Napapikit si Belinda at hindi agad tinignan ang taong nagsalita. It was Van, at sigurado siya doon. Gusto na lang ni Belinda na mapapikit at mapamura dahil hindi pa siya handang kausapin ulit si Van. Kaya nga nagpresenta siya na kumuha ng nachos para makaalis siya saglit doon, but then the person she didn't want to talk to is right behind her again and talking her again. Saan ba ang daan? Belinda asked with her small voice nang hindi tinitignan si Van at hindi ito nililingon sa likod niya. Pupunta ako roon, ngayon, kung gusto mong sumama, sumunod ka na lang, sambit ni Van na ikinahigpit ni Belinda ng hawak sa plato. She sighed and just looked at Van, pero naitikom niya ang labi nang makita ang paglapit nito sa kanya at nahigit ang paghinga nang nilagpasan siya nito nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Hindi naman sa gusto ni Belinda na tignan siya ni Van, but Van is really look like masungit na sa ekspresyon niya. Teka lang, Belinda immediately said, pero hindi na itago ang pagkataranta niya. Van looked at Belinda and raised his eyebrow. What? Napahawak si Belinda sa batok niya dahil sa pagsusungit ni Van. Ano? Hindi ka susunod. Gray is already waiting for the nachos, kaya ano pa bang ginagawa mo at nakatayo ka pa dyan? Agad na itinaas ni Belinda ang hawak na plato at inilapit kay Van.
Van looked at it, mas lalong kumunot ang noo niya, nagtataka kung bakit inilalapit ni Belinda ang hawak na plato sa kanya. "Why are you giving me that?" Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Belinda at mas lalong inilapit ito kay Van. Humakbang pa si Belinda para mas mailapit pa ang plato kay Van. "Pupunta ka naman pala roon, kaya pwede siguro na ikaw na lang ang kumuha. Babalik na kasi ako roon, ikaw na lang." Saka hindi naman ito mabigat, Belinda said at mas inilapit pa ito kay Van. Van looked at the plate, then at Belinda. Hanggang sa binasa ni Van ang labi at natawa ng sarkastiko. "Inuutusan mo ba ako?" Van asked at agad na napalitan ng seryosong tingin. Mabilis at paulit-ulit na umiling si Belinda nang marinig ang sinabi ni Van. "Hindi. Kasi pupunta ka naman na roon, kaya pwede naman sigurong ikaw na lang, hindi ba?" Van seriously looked at Belinda. Sobrang awkward, pero sinubukan ni Belinda nang umiti. Pero naglaho ang ngiti niya nang tumalikod na si Van at agad na naglakad, talagang hindi pinansin ang sinabi ni Belinda. Napapikit na lang tuloy si Belinda at inambang ibabato ang plato sa sobrang iniis sa pagsusungit ni Van sa kanya, pero agad niya iyong naibaba ng sulyapan siya ni Van na animoy alam ang ginawa nito. "Okay, tara na." Yutal na sambit ni Belinda at alang-inang ngumiti. Pagkatalikod ni Van ay tuluyan din namang naglaho ang ngiti ni Belinda at talagang walang nagawa kundi sumunod na lang sa kanya. Ilang beses na napabuntong hininga si Belinda habang sinusundan si Van. It feels like this should not be happening. Gusto tuloy niyang matapos na agad ang gabing iyon para maging tahimik na ang buhay niya. Marami silang dinaanan ni Van, at nang makarating sila sa kusina at makita ang mga pagkaing nakahanda sa lamesa, agad nilapitan ni Belinda iyon. Everything was in glass containers, and there were so many that it was clear they had prepared well for the evening. Belinda busily opened the container that held the nachos while Van went to the refrigerator to get some wine. Kahit inabala na ni Belinda ang sarili sa paglagay ng nachos sa pinggan, hindi niya mapigil ang tignan si Van. Sinubukan ni Belinda na huwag make-alam at ituon na lang atensyon sa nachos, pero hindi nito nagawang pigilan ang sarili. Kulang pa ba yung wine na nandoon? Belinda couldn't help but ask. Sinulyapan siya ni Van, pero hindi nagsalita. He even got a wine glass. "Ayoko makialam sa'yo, pero siguro naman tama na yung mga wine na nandoon. Lasing na nga yung iba, kaya huwag ka nang kumuha at maglagay pa ulit doon," Belinda said again, genuinely concerned for her cousins na baka bukas ay wala nang bumangon sa sobrang kalasinggan at sobrang hangover na nararamdaman. There were still unopened bottles of wine, and yet Van was taking out another. But just like earlier, he didn't respond, so Belinda just looked down at the nachos and continued getting them. Since Van wasn't paying attention to anything she said, she stayed silent, pero ilang beses na bumantong hininga. When she was done putting nachos on the plate, agad na niya itong tinakpan. Belinda looked at Van who was now sitting on the high chair, nakayuko at sobrang tahimik. Belinda's eyes drifted to the glass and the wine in front of Van. She hadn't noticed that he had already opened the bottle and poured himself a drink. "Mauuna na ako roon," Belinda said, even though she knew she didn't need to excuse herself. She was about to carry the plate of nachos, pero natigilan siya nang magsalita si Van, and his voice was hoarse. "Your husband." It was just 2 words, but Belinda couldn't help but feel nervous. She didn't continue picking up the plate. The way Van spoke made her anxious. "Is he treating you right?" Van asked and then looked at Belinda with gentle eyes. Van sighed heavily nang makita ang nakayukong si Belinda, parang ayaw siyang tignan. Namungay ang mata ni Van at tinitigan si Belinda. "Yes. Oo naman," Belinda said without looking at Van dahil alam naman niya sa sarili niyang wala siyang asawa. "Really?" Van asked and laughed a little. Belinda looked at Van this time. Kumunot ang noo ni Belinda, nakalimutan ang kaba at naalala ang sinabi ni Van kanina kung inaalagaan ba siya ng asawa niya, tapos iyong sinabi nito na haggard at mataba siya. "What? Linsaltuhin mo ulit ako na ang taba ko at haggard ako? Kung oo, pwede tumigil ka na lang at tumahimik. Hindi ko kailangan ng pang-iinsulto mo." Belinda said at sinaman ng tingin si Van. Van gently looked at Belinda.
Umawang ang labi ni Van, tinignan si Belinda mula ulo hanggang paa. Haggard, mataba, damn those words. Hindi totoo ang sinabi ni Van kanina. He just said that to hide his feelings. The truth was, Belinda still looked incredibly beautiful to Van. She looked so cute earlier while she was studying every detail of the place. If he hadn't hidden his feelings behind his words, he might not have been able to stop himself from pulling her into a hug and even into the kiss. Alam niya sa sarili niya na hindi niya mahihirapan siya sa pagpigil sa sarili kaya sinabihan niya na lang si Belinda ng ganoon kahit alam naman niya na hindi iyon totoo. Belinda is beautiful. She's so beautiful and hot. It's been 5 years. 5 years. Makaalis na nga lang, Belinda said, frowning, as she grabbed the plate. But Van immediately stood up. He had been drinking but wasn't drunk yet, though he already couldn't stop himself. With just 3 steps, Van closed the gap between them. He immediately pulled Belinda towards him, turning her to face him, and without thinking, he kissed her. Nanlaki ang mata ni Belinda nang agad siyang halikan ni Van pagkatapos siyang hilahin ito. She tasted the strong flavor of the wine Van had been drinking. Belinda was too stunned to react, but when she gathered her strength, she did the right thing. Nang matauhan siya, she pushed Van away and slapped him immediately. Tuluyang nabitawan ni Belinda ang platong hawak niya kasabay ng pagsampal kay Van. Ang pagkabasag ng pinggan ang namutawi sa buong kusina, at paniguradong narinig din ito sa ibang bahagi ng resort, pero wala nang pakialam si Belinda doon. Hindi makapaniwala si Belinda habang tinatitigan si Van, na ngayon ay nakapikit at nakatagilid ang ulo. Namula ang pisngi nito sa lakas ng sampal ni Belinda, at kitang-kita niya ang bakas ng kanyang kamay doon. Ginawa lahat ni Belinda para huwag magsisi sa ginawa niya dahil alam niyang iyon ang nararamdam. What do you think you are doing? Mariing tanong ni Belinda, ginagawa ang lahat para maging seryoso at matatag sa harap ni Van, kahit nanlalambot na ang kanyang mga tuhod. Kissed you. Hindi na obvious iyon. Napasinghab si Belinda sa narinig niyang sagot ni Van. She didn't get it. Why did Van kiss her? Para saan? At bakit ba ganito umasta si Van? Huminga ng malalim si Belinda at pumikit ng mariin. I came back hoping for us to be civil. I'm hoping we can be civil because I know hindi maiiwasan na magkita tayo ngayong bumalik ako sa Pilipinas dahil malapit ka sa buong Francisco, but what the heck is this? Why did you kiss me? Why the heck did you kiss me gayong may asawa ka? Hindi napigilan ni Belinda ang pagtaas ng boses. Wala na siyang ibang maramdaman kundi pagkamuhit. Belinda never expected this. Ni hindi pumasok sa isip niya na ganito ang magiging asal ni Van. All Belinda thought about was Van and her daughter Davia, pero hindi niya akalaing hahalikan siya nito. I want you back, muling sinampal ni Belinda si Van bago pa nito matapos ang sasabihin. Sa sobrang lakas ng huling sampal niya ay naramdaman ni Belinda ang panginginig ng kamay niya. Nababaliw ka na ba, Van? Are you even hearing yourself? Ano, trip mo na namang maglaro? O baka naman you are doing this para makuha na naman ng loob ko? For what? Don't tell me kulang pa ang paghihiganti mo noon. Tandang padamdam. Then that's so, then gago ka. Hiningal si Belinda sa sunod-sunod na sinabi niya. She tried to calm herself, pero masyado na siyang nanginginig. No one talks after that at tanging malalalim na buntong hininga lang ang naririnig mula kay Belinda. Tahimik si Van kaya huminga ng malalim ulit si Belinda at tatalikod na sana para umalis at iwan si Van dahil talagang hindi maganda ang nangyayari at baka masampal na lang niya ulit iyo. But she stopped again when she heard Van speak and felt him grab her wrist. I miss you, Van said in a broken voice. I really do, baby. I miss you so much. It was gentle, but his voice was clearly broken. Naramdaman ni Belinda na may bamara sa lalamunan niya pagkarinig iyon. Mas lalong naguluhan si Belinda at hindi alam ang sasabihin. Napailing siya, at bago pa siya makapagsalita at makahanap ng tamang salita na pwede niyang sabihin ay nakarinig na sila ng mga yapak papalapit. Sa takot ni Belinda na makita sila ng kung sino man ang paparating, agad niyang itinulak si Van at inalis ang kamay niyang nakahawak dito, but she sighed in relief when she saw who it was. What the hell is happening here?
It was Warren. Kunot-noo siya at halos nakaawang na ang bibig. Palaipat-lipat ang tingin niya kay Van at Belinda, hanggang sa mapansin ang basag na pinggan at mga nachos na nagkalat sa sahig. Ano to? Welcome nyo sa isa't isa. Just what the hell the two of doing? Warren sarcastically said, but Belinda quickly left nang tuluyang makahanap ng pagkakataon, leaving the two men behind. Warren sighed as he watched Belinda leave, hinayaan niya ito at hindi na pinigilan, then he turned to look at Van. Hindi napigilan ni Warren na tingnan si Van nang may panghuhusga. Wala pa man lang ay alam na niyang may ginawa ito. Base sa nadatnan ay sigurado na siyang may ginawa si Van. What did you do? Warren asked seriously, pero tinalikuran siya ni Van at lumapit sa lamesa kung nasaan ang iniinom niyang alak. Warren watched as Van, seemingly unaffected by the alcohol, filled his glass and drank it down. Napailing si Warren nang ulitin pa iyon ni Van. Nang muli niyang punuin ang baso, mabilis na hinayla ni Warren ang baso mula sa kamay ni Van. Stop acting like this, Van, Warren said firmly, but Van just laughed as if something was funny. Anong ginawa mo at bakit galit na galit si Belinda? Hindi agad nakapagsalita si Van, but Warren waited for him to speak. I kissed her. I miss her so I kissed her. Sagot din naman nito. What the hell? Warren's eyes widened in shock as he stared at Van as if he had lost his mind. Ngayon lang kayo nagkita ulit after how many years, tapos may ginawa ka na agad. You kiss her. Just what the hell? Warren exclaimed in disbelief. Kinuha ni Van ang basong hawak ni Warren, and because Warren was too stunned, Van succeeded. And damn you. I told you, she already has a family. Ay hindi ba sinabi kong may asawa na iyong tao? And you heard Gray a while ago, right? May anak na si Belinda, so what did you Frivitsking do? Inis na tinitigan ni Van si Warren nang marinig iyon. Warren closed his eyes. This was the reason he had told Van that Belinda had a family. He knew that if Van and Belinda met again, he wouldn't be able to stop Van from doing whatever he wanted. The last thing Warren didn't want to happen was for Van to try to get Belinda back while he was still married to Zai. Kahit na gusto ni Warren na magkaayos ang dalawa at makilala ni Van si Davia, alam niyang hindi yun pwede dahil kasal si Van. Kasal pa rin si Van at hindi pa niyo naaayos ang buhay niya. May asawa at anak na si Belinda. Iyon lang ang naisip ni Warren na sabihin kay Van para matigil na ito sa kakatanong tungkol kay Belinda. But look at what happened now. Warren cursed under his breath at what he had just heard. I don't care, Van said, making Warren drop his jaw. You, what? Warren asked incredulously, a sarcastic laugh escaping him. When he looked back at Van, his face turned serious again. But Van met his gaze with equal seriousness. Kukunin ko siya pabalik sa akin, and this time, I will never let her go. At kung pwedeng akuan ko ang anak niya, I'll do it just to make her mine again. Warren smirked at Van. Tinukod ni Warren ang kamay sa lamesa at tinitigan ng seryoso si Van. Don't make my cousin your mistress, Van, Warren warned. Kung talagang gusto mo siyang makuha at maibalik sa'yo, ayusin mo muna ang buhay mo. Don't make my cousin hurt again dahil lang sa hindi mo siya maipaglaban sa pamilya mo. I was on your side for almost a year, pero iba na ang usapan ngayon. Kakalimutan ko ang pinagsamahan natin if you make my cousin cry again. Agad na tumalikod si Warren pagkasabi noon and he really looked so pissed, but then he stopped walking nang marinig ang sunod na sinabi ni Van sa kanya. We are already divorced, Van seriously said. Warren looked at Van, parang nabingi sa narinig. He heard it clearly, pero parang ayaw tanggapin ng isip at tenga niya yun dahil sa gulat. What? Wala nang bisa ang kasal namin ni Zai. Naaprubahan last week. Seryosong ani ni Van na talaga namang nagpasinghab kay Warren. Are you Frivitsking serious? Or are you just trying to fool me para hindi ako make alam sa ginagawa mo sa pinsan ko? If yes, then stop, Van. Warren asked and said, closing his eyes. Huwag mo akong niloloko at baka masuntok kita ngayon din, dugtong pa ni Warren at talagang nenas na ng sobra. Van opened his eyes and looked at Warren seriously.
May paghahamon ang tingin ni Van kay Warren, and he made Warren see that he was really serious about what he said. You really think I will make the same mistake again, Warren? You really think maaatim ko ulit si Belinda na maramdaman niyang kabit siya? Nasaktan siya at umiyak. Van seriously said, at inihilamos ang palad sa mukha nito at napamura. Pero paano? Last week, I was here, nagkita tayo, pero wala ka namang nabanggit, ni hindi mo nasabi sa akin na nag-file ka ng divorce, so stop fooling around because it's really not funny, Van James. Kung seryoso si Van, ganoon din si Warren. When you told me that Belinda already has a husband and a daughter, I was too broken and all because you know how I tried my best to talk to Zai and tell her how our relationship is not working. You also know that I just waited for the right time to go abroad, to see her even though there was a possibility that I was already too late. Last year, when you proposed to Leah, I filed for a divorce because I knew that she would go home. I did everything for Zai and I divorced. Van looked at his glass dahil tama siya, bumalik nga si Belinda. I don't care if she already has a husband. I will try my best to get her. I will not just sit and watch her without doing anything to get her back, lalo na ngayon na talagang hiwalay na kami ni Zai. Naging mahina ang boses ni Van, while Warren was already too shocked and didn't know what to say. He was about to say something, pero natahimik siya nang pumasok si Zoren sa loob ng kusina. Anong nangyari dito? Bakit may basag? Zoren asked habang nagtatakang tinignan ng mga nachos at pinggan na nabasag sa sahig. Warren sighed, while Van poured wine again into his glass. Walang sumagot kay Zoren kaya naman nanliit ang mata niya at tinignan palipat-lipat si Warren at Van. Nag-away ba kayo? Zoren asked, na agad namang nilapitan ni Warren para batukan. Ugok. Ano namang pag-aawayan namin? Warren said at agad nang umalis sa kusina, iniwan ang dalawa. Warren couldn't help but massage his nape. Bigla atang sumakit ang batok at ulo niya pagkatapos ng nalaman niya. At that time, Warren already wanted to tell Van na wala namang asawa si Belinda, pero hindi niya alam kung paano sasabihin iyon. Habang iniisip pa lang ni Warren ang magiging reaksyon ni Van kapag sinabi niyang niloloko niya lang ito at walang katotohanan ang sinabi nitong may asawa na si Belinda, sumasakit na ang panga niya. Alam kasi ni Warren na isang malakas na suntok ang ibibigay ni Van sa kanya kung magkataon. Oh, Warren, bakit ang tagal niyo? Si Belinda hinatid ni Yuhan sa first house. Masama raw ang pakiramdam, tinanguan lang ni Warren si Faye, na halos pipikit-pikit na dahil sa kalasinggan. Si Van, tumatakas ba iyon sa inuman? Si Julius, na mukhang naparami na rin ang inom, sinubukan pang tumayo, pero agad namang tinulak ni Warren pabalik sa kinauupuan. Warren stayed there for a minute, pero nang hindi na nakayanin ang mga tumatakbo sa isip, tumayo na siya at pumunta sa isang kwarto. Miss me, Warren heard Leah say nang tawagan niya ito. Napangiti si Warren, sobra. Matagal bago nakuha ni Warren ang, oo, ni Leah, and now, he was really so happy and felt lucky that last year, she said yes. I think I did something wrong, mahinahon pero napapabuntong hiningang sambit ni Warren. Leah, on the other line, stopped when she heard that from Warren. Nasa kwarto na si Leah at nakahiga na, waiting for Belinda to call her, pero si Warren naman ang tumawag. Bakit? May nangyari ba? By the way, Belinda called me a while ago, and she said na nandyan si Van. Warren, can you please pakilayo si Van kay Belinda? Well, I know na pwede naman silang maging civil sa isa't isa, pero kasi alam mo, even if Belinda says that she has already moved on, I can still feel na hanggang ngayon may nararamdaman pa rin siya kay Van. And if I'm correct, then there's again a possibility na masaktan si Belinda. Kanina pa nag-aalala si Leah. Inaasar ni Leah si Belinda, pero talagang nag-aalala siya dahil nararamdaman niyang hindi pa talaga nakaka-move on ang kaibigan niya. About Van. Aside from that I called you because I miss you, I also called you because I learned something about Van. Napakurap-kurap at halos mapaupo si Leah nang marinig ang seryosong boses ni Warren. Ano ba yun? Huwag mo nga akong pakabahin. Kagat-kagat na ni Leah ang labi. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Warren bago sabihin ang nalaman.
Van and Zai are already divorced. Sa gulat, hindi agad nakapagsalita si Leah, kaya nagsalita na ulit si Warren at dinugtungan ang sinasabi. You know the feeling that I already wanted to tell him na wala namang asawa si Belinda, at sabihin ang tungkol kay Davia. But then, I was too shocked and couldn't help but think na baka kung anong gawin niya sa galit niya kapag sinabi kong niloko ko lang siya. Warren sighed again at napamura na lang ulit. I know that he deserves to know about it. Kapag nalaman niyang walang asawa si Belinda at may anak silang dalawa, tapos gusto rin pala ni Belinda si Van, then they would be happy. Hindi natuloy ni Warren ang sinasabi ng sumabat si Leah, na tuluyang natauhan sa narinig. Don't Frivitsking tell him. Kukunat ang noo ni Warren sa narinig. What? Why? You know he deserves it. At paanong deserves, Aber? Woy, iyong kaibigan ko nasaktan, nagtiis, at talagang nawasak noon. Mukhang mas lalong sumakit ang batok ni Warren sa narinig. Baby, ano yang Van na yan? Sinuswerte. Aba, hayaan mong isipin niyang may asawa si Belinda para naman mahirapan siya ng bongga. Hindi yung easy na lang niyang makukuha si Belinda dahil lang sa may gusto pa rin si Belinda sa kanya at may anak sila. Hayaan mong magdusa ang lalaking yan. Pero, ano? Bulyo ni Leah sa kabilang linya, pero naglalaro na ang ngiti sa labi niya dahil sa isip nito ay makakabawi na si Belinda sa mga paakit na ginawa ni Van. Fine, tanging sambit ni Warren. Belinda hugged her daughter tightly as she woke up in the morning, or siguro, hindi tama ang sabihin o tawagin na, woke up, dahil halos hindi naman nakatulog ng maayos si Belinda dahil sa nangyari kagabi. Anong oras na siya nakauwi at tulog na ang anak niya, but she couldn't sleep because of everything happened. Hindi siya makapaniwala at talaga namang sobrang naguguluhan. Mommy, you're hugging me so tight. I can't move. Nagulat si Belinda at agad niyang niluwagan ang pagkakayakap niya kay Davia. Sorry, anak, Belinda immediately said, pero ngumiti lang si Davia at niyakap ulit si Belinda. Napatawa na nga lang ng mahina si Belinda nang papakin siya ng halik ng kanyang anak. Pagkatapos siyang halikan sa mukha ni Davia ay nakangiti siyang tinignan ni Davia, pero kitang-kita ni Belinda kung paano nawala ang ngiti sa labi ni Davia nang mapatitig ito kay Belinda. Mommy, are you okay? Tanong ni Davia, at talagang nawala ang ngiti niya. Napansin niyang parang hindi maayos si Belinda, kaya niya naitanong iyon. Ganito palagi si Davia kapag hindi okay si Belinda at maraming iniisip. Lagi niyang napapansin iyon. Masyadong magaling si Davia sa pagtingin kung maayos ba ang mommy niya o hindi. Mommy is fine, Davia. I'm just tired because of the flight last night. Ikaw, hindi ka ba pagod? You can still sleep if you want. Baka mamaya pagod ka pa, Tanong ni Belinda na ikinanguso ni Davia. I'm not tired, pero, Mommy, si Dave raw hindi pupunta sa province. May iwan siya rito, so I also want to stay here. Okay lang po ba? Gusto ko kasi magkalaro pa ng matagal si Dave. Umawang ang labi si Belinda at saka siya umupo. Sumunod naman si Davia sa pagkakaupo at tinitingnan si Belinda gamit ang kanyang pagpapakyot. Please, Mommy, I'll gonna be a good girl. Pinagdikit pa nito ang dalawang palad niya habang nagpapakyot sa harap ni Belinda. Tandang padamdam, but we're here for Tita Leah and Tito Warren, Davia. Hindi ka sasama. Akala ko you wanted to see Tita Leah in person. Napakamot si Davia sa ulo niya at napasimangot. I want but I want to stay here na lang po kasi the place is so pretty. May sarili po na playground dito and I want to be with Dave and play with him. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Belinda nang marinig iyon mula sa kanyang anak, pero, Mommy, please. Muling ani ni Davia kaya napahilot na lang si Belinda sa noo niya at hindi alam ang gagawin. Nang bumaba siya, agad niyang hinanap ang kanyang ina para kausapin tungkol sa sinabi ni Davia. Siguro ay sinabi iyon ng magulang niya kaya nalaman ni Davia na hindi sasama si Dave, o kaya si Dave mismo ang nagsabi. Well, wala namang masama doon, pero parang hindi mapapalagay si Belinda kung aalis siya na hindi kasama ang anak niya. 5 days sila mamamalagi sa probinsya kaya naman talagang nag-aalangan si Belinda kung papayag siyang iwan si Davia. Belinda saw her parents in the dining area. Dahil maaga pa, wala pa ang mga kasama nila sa bahay, kasama na doon ang mga kapatid ng kanyang ama na nandun din sa bahay na iyon.
Edie and Sylvia were talking about something when Belinda entered the dining room. "Oh, anak, ang aga mo namang magising," sabi ni Sylvia na nagulat nang makita si Belinda. Ang alam ni Sylvia ay late na umuwi si Belinda sa unang bahay, kaya nagtaka siya nang makita itong gising na. "You should stay in your room and rest, Belinda. Mamaya pa naman ang alis natin, so you still have time," pormal na sambit ni Edie. "Hindi po kasi ako gaanong nakatulog," mahina at mahinahong pag-amin ni Belinda. Palihim na tiningnan ni Sylvia si Edie, hanggang sa hindi na napigilan ni Sylvia ang magsalita dahil sa nalaman nila kagabi. "I heard that Van was there last night. Are you okay?" tanong ni Sylvia in a gentle voice. Napainom naman si Edie at sinulyapan si Belinda. "Kaya ba umuwi ka rito even after your cousins already called US na doon kayo sa resort matutulog? Did something happen, anak?" Hindi talaga maiwasan ni Sylvia ang mag-alala. Belinda tried to smile. "Wala naman po. Wala pong nangyari." Belinda didn't want to tell anyone about what happened, dahil alam niyang mali iyon. Kasal si Van kaya mali ang nangyari. Dapat ay maging civil sila ni Van sa isa't isa, hindi yung may nangyayaring ganoon. Belinda sighed nang maalala niya ang nangyari, lalo na noong hinalikan siya ni Van. Belinda knew how wrong what happened was, kaya ayaw niya itong malaman ng iba o ng kahit sino. She thought it was best to just ignore Van. "Are you sure?" tanong ni Sylvia, na sinagot ni Belinda ng tango habang pilit na ngumiti upang ipakita na wala talagang nangyari. "Opo, at hinahanap ko po pala kayo dahil kay Davia. Hindi niyo po isasama si Dave sa probinsya. Gusto kasi ni Davia na dito na lang po siya dahil gusto niyang makalaro si Dave." Muling nagkatinginan si Edie at Sylvia, sabay buntong hininga. "About that, the truth is, your father and I were talking about letting Davia stay here with Dave. I mean, I know you don't want Van to see Davia, so we thought this was the best option, pero ikaw pa rin naman ang masusunod kung ano man ang magiging desisyon mo, but I want you to think, lalo na nang malaman namin mula sa pinsan mo na sasama si Van sa pamamanhikan," balikat ni Belinda sa narinig. She already nalaglag ang bawat thought about that. Of course, Van is the closest to Warren, kaya hindi malabo na ganoon nga. Hindi malabo na sasama si Van sa pamamanhikan. Nalaglag balikat ni Belinda sa narinig. She already thought about that. Of course, Van is the closest to Warren, kaya hindi malabo na ganoon nga. Hindi malabo na sasama si Van sa pamamanhikan. At this point, Belinda already wanted to call Leah and apologize dahil mukhang hindi na siya makakasama, but then Belinda sighed because she had to go. Mas magtataka ang mga pinsan at mga tito at tita niya kapag bigla siyang hindi sumama, gayong nasa Pilipinas na siya. At alam niyang magiging walang kwenta siyang kaibigan kung hindi siya pupunta, gayong noong mga panahon na kailangan ni Belinda ng kaibigan ay palaging nandyan si Leah. "Don't worry. Maraming mag-aalaga sa kanila ni Dave dito, so if you're worried, don't be." Binasa ni Belinda ang labi at wala siyang nagawa kundi bumantong hininga at nanghihinang tumango. Mukhang mas mabuti nang ang iwan si Davia rito kaysa magkita ang mag-ama. Pakiramdam ni Belinda ay mas lalo siyang mahihirapan. Belinda didn't know why Van kissed her on the first day they saw each other again after almost 5 years, lalo na ang mga sinabi nito. Napapayag ni Sylvia si Belinda na iwan na lang ang mga bata, pero pinangako naman nito na maalagaan ang mga ito. Sylvia and Edie already alone, ilang oras na lang iyon bago ang alis nila, when Van suddenly called Edie para makipagkita at makipag-usap. "Baby, mommy, don't think of me too much. I'll be fine here. You know what? You should enjoy yourself there," Davia said and kissed Belinda's cheek. Hindi lang isang halik ang binigay ni Davia sa pisngi ni Belinda kung hindi naparaming halik na talaga namang ikinapikit ni Belinda ng mariin. Bumantong hininga si Belinda. Ayaw pa talaga niyang umalis at tuluyang iwan si Davia, pero kalaunan ay ngumiti na rin siya sa kanyang anak. Kung siya lang ang masusunod, gusto pa niyang maging clingy ang anak niya para hindi sila maghiwalay kahit isang gabi lang. Pero hindi ganoon ang anak niya, hindi tulad si Davia ng ibang bata na umiiyak kapag aalis o may pupuntahan ang ina. Si Davia pa nga ang nagtutulak kay Belinda na umalis at laging sinasabing enjoy sa kung saan sila pupunta.
Mommy, come on. They are already waiting you there. Malambing na sambit mo Davia dahil halos hindi na gumalaw si Belinda sa kinauupuan nito. Ni hindi alam ni Belinda kung makakatulog pa siya mamayang gabi dahil wala si Davia sa tabi niya. Nasanay kasi siya na palaging katabi ang kanyang anak kaya hindi niya maiwasan ang malungkot, noong na hindi niya makakasama si Davia ng ilang gabi. I'll call you using your yaya's phone pagdating namin sa bahay nila Tita Liemu, okay? Sabi ni Belinda, hindi maitago ang pag-aalala sa pag-alis ng hindi kasama ang anak. But then, Van was there kaya tinatapangan ni Belinda ang sarili at iniisip na iyon nga ang tamang gawin. Mabilis na tumango si Davia ng ilang beses ma'am, tumatawag na po sila. Ikaw na lang po ang kulang doon. Belinda looked at the driver na maghahatid sa kanya at ngumiti na rito. Opo, Manong. Sandali lang, sabi ni Belinda ng mahina, at lumabas na ang driver. Hinalikan muli ni Belinda si Davia bago tuluyang lumabas dahil nandoon na ang sasakyan papunta sa main gate at naghihintay na rin ang driver. Nauna na nga ang mga magulang ni Belinda na sina Edie at Sylvia sa main gate dahil hindi talaga maiwan-iwan ni Belinda si Davia agad. Ilang buntong hininga ang pinakawala ni Belinda habang nakasakay na siya sa sakyan pa lang. Sa totoo lang, miss na niya si Davia, doon pa lang ay namimiss na niya ang anak niya. Alam ni Belinda na kailangan niyang sanayin si Davia na hindi siya palaging kasama, lalo na't lumalaki na ito at hindi pwedeng dumepend na lang ang anak sa kanya sa lahat ng bagay, but she really couldn't help it. Nandito na po tayo, Ma'am Belinda, sabi ng driver kaya natigil sa pag-iisip si Belinda at tinignan ang paligid. Sa sobrang pag-iisip nga ay halos hindi namalayan ni Belinda na nakarating na sila at kung hindi pa sinabi ng driver ay baka natulala pa rin siya nag-iisip. Binasa ni Belinda ang kanyang labi nang makita niyang kumpleto na nga talaga ang lahat doon at siya na lang ang hinihintay, pati ang sasakyan nila para sa biyahe ay nandoon na. Nakita rin ni Belinda na nagkaroon na ng pagkakataon si Van at ang mga magulang niya na mag-usap, dahilan kung bakit muling bumantong hininga si Belinda, mas malalim pa kaysa sa mga nauna. Sige po, salamat, Manong, sabi ni Belinda at agad nang binuksan ang pinto para lumabas. Napatingin sina Sylvia at Edie kay Belinda nang tuluyan itong lumabas ng kotse. Van also looked at Belinda, at kung hindi pa siya inakbayan ni Warren, lahat ng gagawin ni Belinda ay paniguradeng tititigan at papanoorin ni Van. Mata mo, gago, mariing sabi ni Warren na siniguradong si Van lang ang nakarinig dahil talagang titig na ito. Ang tanging nagawa ni Van ay mag-iwas ng tingin. Gusto ni Van sabihin kina Edie at Sylvia na hiwalay na siya sa asawa niya at gusto niyang subukang makuha muli si Belinda, pero alam niyang baka si Edie pa at Sylvia ang unang pipigil sa kanya. Dahil kung titignan nga naman ay talagang matatawag na mang-aagaw si Van sa may asawa na, but he really want the Belinda. It sounds so selfish and it's really not good, pero gustong-gusto talaga niyang subukan kaya na talagang mang-agaw pa siya. Isa pa, sinabihan siya ni Warren na huwag munang sabihin kina Edie na hiwalay na siya. Sa palagay ni Van, tama naman iyon. Napag-isipan niyang wala muna siyang sasabihan tungkol dito. Well, tunay na anak ni Tito Edie si Belinda. So, think of the consequences kung sasabihin mo rito na divorced ka na Tito Edie will protect Belinda at baka hindi ka na niya palapitin kay Belinda because you hurt her so much years ago at kung sasabihin mong gusto mong makuha si Belinda, you think Tito Edie will let you. Sa ating dalawa, dapat ikaw ang nakakakilala sa ama mo, so think not just twice, Van. Kahit gaano pa kayo ka-close ni Tito Edie, he will protect Belinda. So, if I were you, huwag mo muna sasabihin, iyon ang eksaktong sinabi ni Warren kay Van nang mag-usap sila kaninang umaga. Sinubukan ni Van na huwag tignan si Belinda at magmukhang seryoso, na napansin naman ni Warren kaya hindi niya alam kung matatawa siya o hindi. Hindi gustong lokohin ni Warren si Van at talagang hindi niya gusto ang plano ni Leah, pero ngayong nakita niyang mukhang okay lang and look so funny na nakikita niya si Van na nahihirapan, mukhang okay na rin na pahirapan ito lalo na at hindi talaga biro ang ginawa ni Van kay Belinda roon. So we're complete? Tanong ni Gray habang tinitignan ang lahat ng tao sa harapan niya. I think so. Tara na, gusto ko na matulog ulit, sabi ni Valeria na mukhang inaantok pa rin dahil kulang ang tulog at may hangover pa. You really planning to sleep sa buong biyahe? Linam-ino ka, hindi mo naman kaya.
Zoren said na agad namang binalingan ni Valerie para tignan ng masama. Oh, sige na, sakay na. Please, careful sa pagdadrive, Julius, sabi ni Edie dahil ang isang sasakyan ay maglalaman ng halos lahat ng magpipinsan. Malaki ito kaya kasyang-kasya ang lahat. Ang isang sasakyan naman ay para sa mga magulang ng magpipinsan. Don't worry, Tito, sabi ni Julius habang nakangiti. Pagkatapos noon, agad nang nagsakayan ang lahat. Naunang pumasok si Yuhan at agad na dumiretso sa likod. Sunod na pumasok ang iba, pero pamwesto sila sa medyo harap. Nang si Belinda na ang papasok, dumiretso siya sa likod para maupo sa tabi ni Yuhan. Gusto mo rito sa tabi ng bintana? Agad na tanong ni Yuhan dahil kilala niya si Belinda na gustong-gusto ang nauupo sa tabi ng bintana. Umiling si Belinda. Ayos na ako rito. Mukhang matutulog naman ako hanggang Ilocos na tigilan si Belinda sa pagsasalita nang mapansin kung sino ang naupo sa tabi niya. Hindi pa nakakapag-react si Belinda nang halos kumunot na ang noo niya dahil agad na isinandal ni Van ang ulo sa balikat niya. What the hell are you doing? Dahil sa gulat at hindi na nakapag-isip si Belinda, nasabi niya iyon nang may halong inis. I have a hangover. Matutulog ako kaya pahiram ng balikat, sagot ni Van at talagang pumikit na. What? Naguguluhang tanong ni Belinda.